Ngayong araw na to guys ay babaklasin natin yung cylinder head ng Ford Everest. Okay? So ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ito tanggalin mula sa sasakyan. Okay? Tara! Okay guys, ang una nating tatanggalin ay yung takip ng timing belt. Okay? Okay, tatanggalin natin. So, ito guys, tanggal na yung cover ng timing belt. Okay? So, ito yung natanggal kong tornilyo, 5. Actually, 6 dapat yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya lang, sira na kasi yung mounting ng isa, no? So, kaya 5 lang. Okay? Okay guys, so ang next natin gagawin after nating matanggal yung cover ng timing belt is ilalagay natin sa top dead center yung cylinder number 1, no? So ibig sabihin yung timing mark nitong timing pulley is ilalagay natin doon sa position niya, pati dito sa timing pulley ng injection pump. Okay? At the same time pati yung timing mark nung crankshaft pulley. Okay, so para gawin yun, meron akong special technique na ginagamit, no? Yung dinadjak ko yung gulong, tapos nilalagay ko sa 5th gear, tapos doon ko siya pinipihit sa gulong. Okay, gawin natin. Nakataas na yung gulong. So guys, ang next natin gagawin after na itaas yung gulong, ilalagay natin sa 5th gear. Yan, okay, quinta. Okay. So ngayon, kailangan natin pihitin yung gulong such that itong timing mark nito is tatapat dito. Okay. So pihitin natin yung gulong. Sorry guys, kailangan palang i-release yung handbrake. Okay. Okay, so pihitin natin yung gulong. Ayan. Oh. Yan. Okay guys, so malapit na. Okay, so ulitin lang natin. Okay guys, tingnan nyo itong camshaft pulley, nakatapat na yung timing mark nya dun sa housing. So ganun din dito sa injection pump pulley, tingnan natin kung nakatapat na rin, no? Dun sa timing mark ng housing. So gagamitan natin ng salamin. Okay, so pagka merong mga malalim na dukutin na hindi makita, pwede nyo gamitan ng salamin. Ayan. O, ayan guys, nakatapat siya. Ayan. O, nakatapat yung timing mark ng injection pump pulley dun sa housing. Ayan, yung triangle na yun. Okay. Okay, nakatapat na rin dun sa crankshaft pulley yung timing mark. Okay. Okay guys, ang next natin gagawin bago tayo magbaklas nitong mga metal parts niya, no, is i-disconnect muna natin itong terminal ng battery. Okay, itong negative. Okay.
para maiwasan natin yung short. Ayan, tanggal na. Okay, ang next naman natin tatanggalin itong linya ng glow plug, yung supply ng glow plug. Okay. Okay guys, ang next nating tatanggalin is itong 4 na fuel lines. Okay, yung galing sa injection pump papunta sa nozzle. Okay, ang next natin tatanggalin ay itong fuel return line galing sa mga nozzle. Okay. Okay, ang next natin tatanggalin is yung mga injector nozzle. Okay? Okay guys, ang next nating tatanggalin ay itong intake manifold. Okay?
Okay, ang next nating tatanggalin itong top cover. Okay, ang next nating tatanggalin itong timing belt, itong camshaft pulley, saka itong cover na to. Okay? Okay, next naman nating tatanggalin itong upper hose. Okay, ang next nating tatanggalin itong hose ng turbocharger. Okay? Okay, ang next nating tatanggalin itong air cleaner. Okay? Okay, ang next nating tatanggalin, ito na mga hose doon sa intake ng turbocharger.
Okay, ang next natin gagawin is yung alternator is i-atras natin dito para lang magkaroon tayo ng space magtanggal ng exhaust manifold. So hindi natin tatanggalin yung alternator, luluwagan lang natin, saka natin i-atras papunta dito. Okay. Okay, next ang tatanggalin natin is itong dalawang water hose, no? Itong isa papunta sa thermostat, saka itong isa is papunta sa turbocharger. Okay, next, meron pang isang hose na galing uli sa thermostat papunta sa turbocharger. So tatanggalin din natin yan. Okay, next, meron pang isang tubo na nagmumula dito sa engine block papunta dito sa turbocharger. Luluwagan lang natin siya dito sa turbocharger, pero dito i-disconnect natin siya sa engine block. Okay, next, pwede na natin tanggalin yung mga tornilyo nitong exhaust manifold. Okay, so guys, nakalas na natin tong 8 tornilyo ng exhaust manifold, no? So hindi naman natin talaga tatanggalin yung exhaust manifold, kundi pabubukahin lang natin siya papunta dito. Pero hindi pa natin siya mapapabuka kasi may tornilyo pang kailangan tanggalin sa ilalim. So yun yung next na gagawin natin. Okay, so guys, ito yung mga tornilyong kailangan pang tanggalin. Ito, yan. Okay, tapos yun. Okay, yun. So luluwagan lang natin yan. Tapos pwede nang ibuka yung exhaust manifold. Okay.
Okay guys, ngayong natanggal na natin lahat ng tornilyo, pwede na nating ibuka itong exhaust manifold. So subukan natin. Yun, luwag na. So ngayon pwede na natin tanggalin tong exhaust manifold gasket. Okay. Okay, next guys, tatanggalin natin tong dalawang mahabang tornilyo dito sa harapan ng cylinder head. Ito, saka ito. So guys, natanggal na natin lahat ng mga accessory na nakapalibot dito sa ating cylinder head. So ngayon, ang next step is tatanggalin na natin yung mga cylinder head bolts. Okay? So yun yung pinaka-exciting na part. Okay? Okay guys, sa pagbabaklas ng cylinder head, dahan-dahan nating luluwagan yung mga bolts, no? Hindi siya biglaan, dahan-dahan lang. Tapos magsisimula tayo sa labas, papasok. Sa labas muna, tapos papasok na ganun. Okay? Okay guys, naka-isang round na ako ng luwag, no? Pero hindi ko siya binigla ng luwag, dahan-dahang luwag lang. So uulitin ko uli, isang pasada pa uli. Yan guys, after ng tatlong pasada, totally maluwag na yung mga tornilyo. So pwede na natin siyang tanggalin isa-isa. Okay? At pagka tatanggalin natin siya, isasaksak natin siya sa isang karton para matandaan natin yung original position kung saan siya nakalagay. Okay, so ngayon guys, tatanggalin na natin isa-isa yung mga head bolt at isasaksak natin sa isang karton. Okay.
Okay guys, so ito na yung mga head bolts natin. Oh. So, hindi tayo magkakamali sa pagbabalik. Kung saan siya nanggaling, doon pa rin siya natin mailalagay kasi nga gumamit tayo ng karton. Okay? Okay, para sigurado, lagyan natin ng front ito. Front. Ayan. So, ito yung harapan. Yung letter F. Okay? Okay guys, so sa ngayon wala nang nakalagay na tornilyo dito sa ating cylinder head. At ang gagawin na lang natin ngayon is sisiklatin siya ng screwdriver sa dalawang opposite corner. Pero meron pa siyang sa loob guys, meron pa siyang dowel pin, okay? At yung dowel na yun yung nag-hold sa kanya, okay? Okay, so siklatin natin. Ayan, gumagalaw siya. Tapos dito sa isang opposite corner, sisiklatin din natin. So, paulit-ulit lang natin gagawin yan guys hanggang matanggal siya dun sa dowel. Ayan, umaangat siya. Okay. Balik tayo sa harapan. Yan. Okay. Dito uli sa likod. Okay, yun, tanggal na siya. Okay. Okay, tanggal na siya sa dowel. So ngayon guys, ang next na gagawin is iaangat na lang siya. So guys, ito na yung ating cylinder head. Yan, natanggal na. Ito naman yung pinanggalingan niya, yung ating makina. Engine block. Okay. Ayan guys, tanghali na. Dito sa Baguio City, medyo mainit na rin. Kung mapapansin nyo kanina ang gwapo ko, pero ngayon puro langis na. Pero masaya kasi natanggal natin yung cylinder head. Okay? So yun guys, sana nakatulong ako sa inyo. Thanks for watching.